Okay, Shuna, Shuna. Okay, 6 minutes po, and then we will start. Total maaga tayo, di ba? Si Ate MC. Magpaano tayo? There's a welcome here. There's a welcome. Sino to? There's a welcome here then. Yung una, hindi nakasabit natin sa promises. Hindi, ano lang Hindi, yun? sa simula. Para, simula lang. lalo na kung may mga bago tayo. Sa simula lang. Welcome song.
broadcast. Good afternoon, YP! Wow, ngayon ko lang narinig yun, yung binati ng good afternoon, tas ang sagot, yay! Ang galing, ang saya-saya. So, 4 o'clock na according sa ating orasan dito sa church. So, mag-start na tayo as agreed, 4 p.m. Welcome sa lahat ng kabataan ng Christ Baptist Church. Handa na ba kayo? Sa mga hindi pa handa, huwag kayong mag-alala. Saktong-sakto yung program natin para sa mga hindi pa handa or sa mga feeling hindi handa. So bago tayo, or to officially start, meron ako nakitang mga bagong mukha dito. Pwede natin silang ipakilala. Pakitayo yung, may bisita po tayo, pakitayo po yung bisita. Or first time niyo pong maten ng fellowship or ng church. Yon, palapakan natin. Introduce natin si ating maganda. Ano pong pangalan niya? Jambi po. Jambi, malapit sa Jollibee, no? Welcome kay Ate Jambi. Welcome sa Young People Fellowship. Upo kayo. Upo tayong lahat. Lahat ng young people dyan sa likod, kung wala na po kayong ginagampan ng ibang mga gawain dyan, inaanyayahan po namin kayo na maupo na po dito at samahan po kaming lahat sa isang magandang fellowship ngayong hapon. At so welcome Ate Jambi. Sino pa bang bago? May bago pa bang mukha? Wala, puro lumang mukha na. Okay na yan, no? Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. At as we begin, i-welcome natin ang isa't isa. Let's sing the welcome song. Si Brother John Mark ay tutulungan tayo pangunahan nito. Tapos, habang kinakanta natin to, syempre magkamayan tayo. At pag may nakita kayo dyan sa mga likod na pakalat-kalat na young people, dalhin na rin natin sila dito, no? Oo. Thank you po. Thank you po. Tayo po ay huwag magsuntukan, magkakamayan lang. Awitin natin to. There's a welcome here. There's a welcome here. Ready now, sing. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Welcome po sa ating lahat at salamat sa mga bagong dating. Welcome po sa ating fellowship kay JJ and Jessie. Welcome. Pati na rin kay Sofia. Alright, so let's remain standing as we officially open our fellowship with the word of prayer from Brother Maverick. Hello, check. Yan, sige po. Tayo po ay tumulat at tayo manalangin. Let's pray. O dakila Ama sa langit, maisa po sa araw ng pagkakataon muli na po ay nagtipon po ang YYP Joint Fellowship po, Lord. Ang po ay dahil po kami naririto at ang po ay may humabol po, dumating na ibang YP po, Lord. Po gamay niyo po ang bawat isa, Lord. At sa aming joint fellowship na aming i-handle for the revival ng aming YP, Lord. Sa panalangin po namin ang mga bawat young people na bumbo po nito, Lord, na involved at ganun po sa aming speaker po namin mamaya, Lord. At po handa po kami makinig sa aming puso po mamaya. At rin po namin po na itong fellowship po namin today ay maging mas masaya pa po kami at itong lahat ay pasalamat sa tanging matas ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Brother Mavs. So, maupo muna po tayo saglit.
No? Pero mamaya tatayo ulit kayo. Upo muna saglit para mabuhayan. Alam ko, almost maghapon nakaupo tayo no, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero small introduction or short introduction lang para sa fellowship natin ngayong araw, ngayong hapon na ito. Nakita niyo yung poster natin, yung invitation natin for today's fellowship? Nakita niyo? Ay, ito! Ay, ang galing! Oh, sinong hindi nakakita? May premyo. Andito pala, naka-flash sa screen. Yan. One Heart CBCYP Revival Fellowship. Ano bang ibig sabihin ng revival? Ay, tama-tama. May doktor tayo. Oh. 2 doktor meron dito sa ating fellowship. Ano ba ibig sabihin ng revival? Pagka nire-revive yung pasyente, anong ibig sabihin? Naman, doktora. So parang nire-restore mo yung buhay niya kasi parang temporarily. Ay depende kasi pwedeng temporary pero pwedeng permanent na pala na Temporary ba nire-restore yung buhay or Ay, si okay, sige. So according sa isa nating doktor dito, yung pag nire-revive yung isang tao, usually yung ano ba to? Nakomatose ba yun? Ganyan? Or nawalan ng malay, i-revive para temporarily ma-restore. So depende no kung ano yung state nung pasyente. So bakit nire-revive? Merong kasing sabi ng bakit daw nire-revive? Google nyo nga. Diyan, dito may isa nating doktor, si Doc Maya, si Doc Nems. Bakit ba nire-restore? Or pag nire-revive, ano pa bang, halimbawa, sabi kanina ni Cheska, pwedeng temporary, no? So, pero bakit siya nire-revive? Ayun pala, sige. Hello, mic check. Sa experience ko, sa practice ko, kaya siya nire-revive kasi yung puso tumigil, yun talaga yun, yung puso tumigil siyang tumibok. So yun yung hinahabol mo, tumibok ulit siya. Okay po. Ayun, ang ganda ng explanation, saktong-sakto. So yung puso, tumigil, panandalian, siguro mga ganong katagal ba? 1 minute, ganon, na tumigil? Pwede pa ba yun? Ganong katagal na nakatigil yung puso sa pagtibok? So mga 5 seconds na hindi tumitibok, i-revive na. Ayan. So, bakit ko tinatanong kung ano yung revival, anong ibig sabihin ng revival? Kasi nga, yung topic natin today is about revival fellowship. So, bakit natin kailangan ng revival? Sometimes, yung puso natin bilang Kristiyano, bilang kabataan, nangihina. No? Yung, halimbawa, lalo na ang mga young people natin, very active sa ministry, sa gawain. Almost every Saturday, if I'm not mistaken, lumalabas tayo para mag-reach out sa mga kaluluwang naliligaw at magturo sa mga bata. Lahat ng yan. Tapos busy pa tayo sa pag-aaral natin or sa mga trabaho natin. There's a tendency talaga na manghina tayo. Pag nangimagod tayo, parang physically and spiritually, pwede tayong kumbaga tumigil yung pagtibok ng puso natin momentarily. And that's why we need revival. So, yun ang purpose ng fellowship natin ngayon, magkaroon tayo ng revival. So, panimula para tayo ma-revive, ay pasiglahin natin yung ating mga espiritu. Paano? Sagot yan ni Brother John Mark. Amen. Tayo tumayong lahat. Alam niyo na yung meaning ng revival, no? Para tumibok muli ang puso. Ay, kape ba? Amen. Tayo po muna yung mag-awitan. Awitin po natin to Standing on the Promises. Amen. Lakasan po natin para mas madinig ng Panginoon ang ating pagpupuri. Ready now, sing. Stand on the promises of Christ my King. Through eternal ages let us praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Sing on. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing, I'm standing.
everyone. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Let's sing another song, Keep Walking with the Lord. Keep walking with the Lord. In His Kami magkaingin. Ready, sing. Jesus wants to keep in His everywhere we go, He's always there. Give you beyond compare. Walking with the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Trusting in His word. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep looking. Nahuli. Praying every day. On the last, Jesus is. We can look to Him more. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Praying every day. Amen. Bago natin nawitin yung next song, I need representative from every groups, no? Isa bawat grupo. Yan, Team Emmet. Ano ba yung mga groups natin? Na. Team Emmet, Edison. Brother Edison. Dali na, guys, para mag-start na tayo. Sino po? Anong team ka? Anong team mo? Alora. Team Alora. Team Alora, dito na. Oh, buti pa Team Alora, palaban, no? Next. Jason Hunsay. Woo! Yan, palakpakan po natin. Ang dakilang konsihal. Joke lang. Dalawang babae din daw. Ella. Sister Ella. Yay! Sana. Guys, dalawa na lang. Please. Please na, dali na. Hindi kulang pa po yan. Dalawang grupo pa lang yan. 4 tayo, di ba? Anong team dito? Proverbs. Team Emmet. Babae. Oh, magtawag na ako si Sister Chari na, dali. Oh, dali na. Judian.
Okay, tuturuan niyo sila ng action. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Ha? Smile. Isa pa, mas mabilis. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Energetic! Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Sailing and sailing, sailing and sailing home. With Christ in my vessel, I can smile. Takes me home. Amen. Palakpakan mo naman natin mga representatives. Amen, ma'am. Ayan na po. Amen. Thank you, Brother John Mark, and everyone for that wonderful singing. May sound ba? So, na-revive ba yung ating mga pag-iisip at katawan sa awitan natin? Medyo sumigla-sigla tayo. Lalo na yung action song, no? Medyo nakakasigla. Inaantay ko yung papabawasan yung mga salita. Tapos action lang matitira. So, anyway, ang mga kinanta natin kanina, napakaganda rin na intro para sa topic natin, Standing on the Promises. Pag tayo nanghihina, kailangan natin alamin, or kailangan, mas maganda, alam na natin yung mga promises. Para pag nanghina tayo, we can stand on those promises, di ba? At para rin tayo makapagpatuloy sa paglakad sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, yun. Siyempre, fellowship to. Ano sa tingin nyo susunod after kumanta? Kain agad. Grabe naman. Kilalang-kilala natin sino na yung gutom. Huwag kayong mag-alala, may pagkain tayo maya-maya. Pero bago tayo kumain, kung gutom kayo ngayon, gugutumin pa namin kayo ng konti pa. Kaya naman, tinatawagan natin ready na ba kaya si ate, si Sister Mel, para sa kanyang pag-games? Ang ating icebreaker. Sabi ko, gugutumin natin sila eh. Okay, informed po ako. Ngayon lang. Okay, so last week pala nag-games din kayo. Tama ba? Mga YA. Nag-enjoy ba kayo last week? Nag-enjoy kayo? Ay, parang hindi. Hindi sila nag-enjoy last week. So ngayon, dapat mag-i-enjoy tayong lahat kasi last week parang hindi kayo nag-enjoy eh. O last week ba mayroon kayong prize? Anong prize niyo last week? Ha? Notebook! Okay, ngayon, ang prize natin ay GCash. Sino gusto ng GCash? Ay, kunti lang. Ang lahat lang ng may gusto ang sasali. Okay, so lahat po tayo punta sa likod. Hindi ko na kailangan i-explain kung ano yung games natin ngayon kasi ito po yung nilaro nyo din last week. So dahil wala pa ako dito, informed ako, kaya uulitin natin. Hindi ko alam na ito yung games nyo last week. So okay lang yun, mahalaga mag-enjoy tayo. So everyone, please go at the back. Okay, magpe-play tayo. Saglit lang to. Ate Kena, what are you doing?
Guys, saan kayo papunta? Dito lang po. Ay, hindi ako informed na gusto niyong umuwi. Okay, lahat, line dito. Sa gitna ng red at ng white na tiles. 1, 2, 3, 4. Wow, ang bilis ng YP. 5, 6. Okay, so, dito po tayo sa gitna ng line ng white between the red and the white tiles. Ayan. So, ang galing na Ate Kayna. Ha? Pwede po. Ayan. So, sa gitna again, sa gitna po ng white at ng red na tiles. O, tingnan natin yung girls kung nakaintindi ng instruction. Okay, sa gitna po. Opo. Ayan. So, tama po. Very good. Ang boys may 10 points na agad. So, siguro masikip. Masikip ba? Ayan. Basta ang gagamitin po nating tiles ay ganito na lang. Kasi, ate, hindi sila kasya eh. Ayan, please move forward po, boys. Ayan, ayan, ayan. Sa gitna, tapos doon ako dito. Hindi, malayo. Sobrang, nang tatak. Oh, opo. Ganun nga, opo. So, hello? Move forward, please. Ayan, move forward. So, ang lahat po ng Old Testament, hello? Hi? Hooray! Okay. So, ang lahat po ng Old Testament dito sa red at lahat ng white mamaya doon sa kabila ay New Testament. Okay, example. Sasabihin ko, Matthew! Oh! Ganun. So, pupunta kayo sa New Testament kung ang Matthew ay nasa New Testament. Okay. Shh! Ay, mga bata, hello! Ayan. So, pupunta po kayo sa New Testament, sa white. Kapag New Testament, ang binanggit kong book of the Bible, okay? Ha? Okay, example. Shh! Pwede ba ako muna magsalita? Ayan. So, lahat po ng white ay lahat po ng New Testament na babanggitin kong book of the Bible, doon kayo pupunta sa white na tiles. Kapag sinabi ko naman po na book of the Bible ay Old Testament, dito po kayo sa red. Pero kapag mali po kayo, maa-out na po kayo, okay? At kung sino po yung matitira na 5, mamaya, yun po yung mananalo ng GCash, okay? Naintindihan po? Okay, handa na po ba tayo? YA and YP? Okay, Matthew! John! Ano ba, Brian? Exodus! Exodus! Genesis! Job! Jude! Jude! Matthew! Out na po. Okay. Sa white sila. Okay. Ate Kayna. Okay, mag-start na kami, okay? Final na to Si Ate Kayna at si Lala titingin. Okay. Mark! At sa Noah! aeroplano ay sumakay, ako'y kawani ng Diyos. Siyempre nilito ko kayo. Baguhin natin yung rule. Baguhin natin yung rule. Lahat kayo harap doon. Tataman upang tanggapin kawal o mga bayong may bida sa Pero parang ganun din, no? Dali kayo dito. Hay nako, sir!
Sige na, we will start na. So, ganun lang yung mechanics. Hindi lang kami magfo-focus sa books of the Bibles, kasama po yung characters. Okay. So, Rambo. Sige. Okay. Oh, smile! Okay. Aman upang Okay. tanggapin Nahum! o mga bayan. Nahum! Zechariah! At sa John! eroplano, Titus! sumakay ako'y kawani John! ng Diyos. Yes, sir! Titus! Ako'y kawani ng Oo Diyos. nga! Yes, sir. Nilito mo kami, kala mo Ako'y ha? kawani No! ng Diyos. Yes, sir! Okay. Batamang upang Philemon! tanggaping kawal, ako'y kawani Philemon! ng Diyos. Yes, sir! Bataman upang tanggaping Lamentations! kawal, o mga bayuhan. John! Bida sa Titus! at Philemon! sa eroplano Philemon! ay sumakay Philemon! ako'y kawani Lahat kayo ng talo Diyos. na! Philemon Yes, sabi sir. ko! Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Yeah! Ako'y Oy! kawani Psst! ng Oh! Diyos. Yes, sir. Alam kong New Testament si Philemon. Kawani Okay, ng Hebrews! Yes, sir. Hosea! 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 O, tanggal na kayong lahat! Tama yun. Tama sila. Hosea, Old Testament talaga. Hindi tanggal ko. Eroplano ay sumakay, ako'y kawani Okay. ng Diyos. Ha? Yes, sir. Hindi ba Ako'y marinig? kawani ng Diyos. Hindi Yes, niyo ako sir. marinig? Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Batamang upang tanggaping kawal, ako'y kawani ng Diyos. Yes, Oy, sorry sir. girls. Batam O, sige, upo muna yung girls. Sorry, hindi niyo pala naririnig. Sorry, ah. Okay. Opo. Boys doon. Ganito na lang, hindi, 2 lines na lang. Dito yung girls, dito yung boys sa kabilang side. Pero hindi kayo magkalaban ha. So, pagka, oo, basta New Testament sa white. Pag Old Testament sa red. Okay? New Testament sa white na tiles, Old Testament sa red. Okay? So, oo, sama lahat. Pero babae dito para medyo shorter yung lane. Pwede ba ikaw na lang din magsisigaw nito? Oh, sige. Book of the Bible lang. Hindi, pag Bible character, if the Bible red. So, pag Bible character na nasa Old Testament, saan kayo pupunta? Very good, class. Very good. Paano po pag yung pangalan na tagpuan sa New at saka Old? Kung sa, halimbawa, Hebrews, by faith, Noah. Pero saan galing si Noah? Old or new? Sa old. So, saan ka tatayo? Yun nga yung sinabi ko eh. Hindi nakikinig eh. Upo na yung hindi nakikinig. Okay? Oh, mabilisan na. Medyo babagalan natin yung
call nung mga names or book of the Bible para may time na mag-transfer kayo ng position. At saka ma-check kung sino yung mali or sino yung tama. Okay. Kaya mo na yun. Ano pa yung nabasa mo? Alin na yung nabasa mo? Wala kahit ano na? Okay. Okay, ready na kayo? Yung mga girls, pwede kayo medyo lumapit dito. Baka, rinig ba ako dyan sa Kena? Rinig ako? Okay. Forward out, girls. Okay, ready na kayo? Okay na. Esther. Daniel. John. Dapat mabilis, ha? Si John Marks. Okay, Micah. Lamentations. Haggai. Wala na. Out na si Chari. Ay, voluntary exit daw siya. Ayun. So, punta naman tayo sa Old Testament ulit, no? Judges, Ruth, Philippians, Habakkuk, Revelations. Punta naman tayo sa Bible characters, no? Mahina ka dito. Kilala niyo si Jonah? Si Jesus Christ. James. Oh. Basta na dyan. Si Jonah, si Lydia kasama niya. No? Out na kayong lahat! New Testament. May natira pa ba, Kayna? Meron pa? Ayan. Naalala niyo yung kwento sa Book of Daniel? Sino yung mga kasama niya? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasama rin nila doon si Naaman, si Deborah, tsaka si Barnabas. Alala nyo? Oy, Barnabas, pakilabas. Kasama rin ni Barnabas si Mordecai, tsaka si Moses. Wow. Makikita natin yun sa Book of Philippians. Nabanggit din sila sa Galatians tsaka sa Amos. Yaday, bagal mo. Tapos sabi pa sa Book of Proverbs na sinulat ni King Solomon kasama si Philemon, ay wag daw kayong makulit. Pag mali, mali. Oh, honesty. Saan ba natin matatagpuan sa Bible yan? Sa Book of Ecclesiastes, sabi doon ay, babasahin mo daw yung Bible. Ang Bible ay merong Old and New Testament na doon mababasa natin. Sa Book of Hebrews, about Noah, si Moses, pati yung mga kasamahan niya sa Old Testament, si Mark, si Matthew. Tapos sinulat pa nga ni Paul sa mga taga-Hosea na wag daw silang makulit. Ang gagaling naman nitong mga to. Ano bang mahirap? May apokrypha ba? Ano ba to? Jarvis. Verse? Ay, wala ba dyan? Ay, sino to? Ay, alam niyo yung Book of Zechariah. Di ba nandun si Zacchaeus? Tsaka yung tsaka
Zacchaeus! Zacchaeus! Ay! 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 Ba't umatras? Ba't umatras bigla? Okay, sino natitira? Ito, Bible quiz. Kilala nyo yung asawa ni Lot? Asawa ni Lot, kilala nyo? Ay, nasa Bible yon. Ang pangalan niya, Lydia. Nakapatid siya ni Phoebe. Ano? New Testament. Oy, anim pa kayo. Sino natitira? 4 na boys tsaka 2 girls. Uy, grabe naman yung mga anak ko. Nandyan pa. Ang titibay nila. Time out daw. Sino po dyan, Mel? Nasaan kayo? Ano ba yung mga tinatayuan nyo ngayon? Ayun, tama. Kilala niyo yung matalik na kaibigan ni Paul? Si Epaphroditus? Nakasama ng mga anak ni, tanggal ka na. Best friend nga ni Paul eh. Mapagbigay. Mapagbigay. 5 na kayo? Ilan yung price? Gcash? 5, okay. Very good sa mga panalo dyan. 5 na winners. Si Angel, si Hannah, si Justin, si Edison, at si Sinel. Congratulations! So, balik na tayo sa ating mga upuan. Whether that's Old and New Testament, bahala na kayo. Hindi ko rin alam eh. Masasurvive naman siguro ng isang mix and match to. Hindi ko sure. Magkano ba mix and match? Nag-enjoy ba kayo sa second time na pinalaro yung game? Praktisado feeling ko to si Angel. Kasi last week wala siya eh. Nanonood, no? Nireview mo siguro. Yung mga mabilis na out kanina, yung pala. May explanation. Okay lang yan, naiintindihan namin yan, Aaron. Kaya ikaw yung isa sa mga unang na-out sa game. Kasi, kaya nga kami nag-prepare ng ganitong program dahil alam namin, kailangan mo talaga to eh. Kasama ng buong young people ng Christ Baptist Church. So, ihanda natin ang ating mga puso para makinig at just remind ourselves din na kaya nga tayo mayroong ganitong fellowship is for revival. Revival natin sa ministry, yung fire natin para kay God, yung faith natin kung nanghihina. So, handa na po ba tayong makinig? Pero bago po tayo makinig, gustong magkain. Since medyo maaga pa naman, no? Gugutumin ko pa kayo ng konti lang naman. Tsaka para medyo makapag-prepare pa ng konting time yung ating speaker. Yan. So tawagan ko lang, hingi ako ng konting, mga 2 to 3 short lang na testimony sa ating mga kabataan. Yung mga ano bang struggle mo or ano ba yung prayer mo at paano ka tinutulungan at tinatawid ng Panginoon ang mga taong ginagamit para magpatuloy ka. Ayan. So, sinong pwedeng magbigay ng kanyang testimony? Yung mga blessings sa Panginoon, ang blessing kasama dyan ng trials. Wag sana tayo magturo. Kung magtuturo tayo sarili natin ng ituro natin. Ayan, si Sinel daw, tinuturo niya yung sarili niya. Ayan.
Okay po, please. Ay, sorry po. Actually po, as a testimony, talaga po ang Diyos ay mapagpala. Yan po. Kasi po, as a Bible student, it's only by the grace of God why I'm still here. And lahat po ay great opportunity and privilege to serve the King of Kings and Lord of Lords. Kaya mga as a young people, maybe wag po natin sabihin wala tayong time sa paglilingkod. Wag po natin sabihin. Kasi po, meron pong time, pero mali lang yung priority po natin. Kaya ganun po as a blessing po, marami po natutunan in all aspects ng buhay, mentally, socially, physically, emotionally, spiritually, ay talagang ang Diyos gusto niyang tulungan tayo at i-mold tayo para tayo lumago sa Kanya. Actually po mga bata, hayaan natin ng Diyos mangialam sa ating buhay. Kasi po kapag dumating po sa point na pinipigilan natin ng Diyos, na parang ayaw natin siyang mangialam sa atin, tandaan natin, dun magsisimula na yung buhay natin ay masisira. Maybe bawat isa maganda po yung plano natin, pero mas maganda po yung plano ng Diyos. Kaya yun po, continue lang po sa paglilingkod, dahil ang Diyos po, ang biyaya ng Diyos nandun. His strength is made for our weakness, and He is always there. He never leave us nor forsake us. Pero paano po yung mangyayari? Sumunod tayo dapat sa Kanya. Kung mapapatunayan ba natin totoo ba yun, sumunod tayo sa Kanya, maglingkod. Kaya yun po sa aking buhay, papasalamat po ko dahil ang Diyos talaga ay totoo. Maybe ay minsan nandun talaga yung kahirapan, pressure, yung mga pagsubok sa buhay, mga challenges, but it is normal kasi tao tayo eh. Pero ang gusto ng Diyos, bakit tayo pinapadaan doon? Para kapag nalampasan natin doon, magiging blessing tayo sa mga sumusunod sa atin. Kaya ganun po, ganito mga fellowship, kailangan po natin ito. At mas maganda po, kung ano yung mapakinggan natin sa salita ng Diyos, i-apply po natin. It's only by the grace of God. Yun lamang po, it's only by the grace of God. Thank you. Thank you, Brother Sinel. Akala ko testimony yung talaga yung bibigay niyang, yung pala, exhortation na, pwede na tayong kumain? Joke lang. Ayun. So baka meron pang gustong mag-share ng testimony niya, bawat galing ka sa pagkakasakit. Ayan, si Edison, yan. So, ayun nga ho, no. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na nagagawa ko pa rin magsimba kahit sa maraming beses na bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala. Marami nangyari sa mga nakalipas sa taon, mga araw, mga linggo sa buhay ko. Pero bagamat kahit sa kabila ng mga bagay na nangyari sa buhay ko, nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon. Sa buhay namin ng nanay ko, sa buhay ko especially. At nagpapasalamat ako at nagpupuri sa Panginoon na kahit sa bagyo na dinadaanan ko ngayon, sa problemang hinaharap ko ngayon, ay nakikita ko kung paano niya kami gabayan, paano niya ako itinutuwid sa kabila ng mga pagkukulang ko. Kaya yun, nagpapasalamat ako dahil sa biyaya lamang ng Panginoon, only by His grace. Maraming salamat po. Thank you, Brother Edison. Bakit kaya tumatawa yung mga kalalakihan dyan sa likod, no? May nakakatawa ba dun sa only by His grace? Actually, napakatotoo niyan sa buhay nating mga Kristiyano. Wala tayong mararating, wala tayong magagawa, lalo na para sa Panginoon, kung hindi sa biyaya niya. Halimbawa ako, hindi ako makatayo sa harapan nyo ngayon kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. And ganun din sa speaker natin at kahit sino man sa atin. But anyway, isa pa, gusto pa ng makarinig na isa pa. Sana naman sa mga kababaihan may marinig tayong testimony na baka meron dyan gustong mag-share na may mga recent na pinagtagumpayan or mga kasalukuyang pinaglalabanan. Sino ba dyan?
Ang tatahimik bigla ng mga babae. Kanina ang iingay nitong mga to ah. Biglang tumahimik. Sige. Hana, ikwento mo sa amin ano nangyari sa'yo nakaraang linggo. Okay, good afternoon po sa lahat. So, ano ba nangyari sa akin nung, thankful po ako kay Lord kasi sa tagumpay po na, wisdom tooth extraction kila, kila Doc Olive po, masakit po siya. Actually, medyo fresh pa po yung sugat dito. Kung napansin nyo po, is medyo namamaga yung mukha ko. Pero okay lang po. Biyaya din po ito ni Lord kasi hindi ko po akalain na kakayanin ko yung, kasi takot po ako sa mga ganyan. As in, yung pain tolerance ko po talaga is parang mababa. Ang bilis ko makaramdam ng, inikot nga lang po, ramdam ko na agad. So, ayun po. And thankful din po ako kasi sa work ko po kasi is pang madaling araw naman po ako. So, imagine po yung oras ko, 12 a.m. Tapos pag nag-Sunday po, gising po ako ng madaling araw ng Sunday ng 1 to 5. Tapos, igising ako ng 7 or ng 6 kasi nga, nasana yung body clock ko po na madaling araw. Pero sa biyaya po ni Lord, di po ako inaantok pag nasa church, parang wow, himala. So, ayun po. So, thankful po ako kay Lord sa ganun. Kahit maliit siyang bagay sa iba, pero sa akin po is malaki kasi ang laki po ng adjustment ko sa work. Wala, ginusto ko yun eh. Pero okay naman po, at least tinatry ko naman po makapag-ministry kasi nga po, nung sa ushering, tinanong ko po yun. Then sa tech po, tinatanong naman po ako ni Joshua kung kaya ko. Ayun, thankful naman po ako. Ay, nung last Sunday pala, tinanong ako ni Joshua. So, okay naman po. Pero yun, thankful po kay Lord. Ayun po. Thank you din po. Thank you, Hana. So, yun sabi nga ni Hana, sa iba, maaring maliit na bagay, pero sa kanya, malaking bagay yun. Kasi yung mga ganyan, mga pinagdadaanan natin, iba-iba talaga tayo ng pinagdadaanan. Pero it doesn't, kung ano man yung struggle mo or kung ano man pinagpapasalamat mo sa Panginoon, ikaw lang makakapagsabi at ang Panginoon kung gaano kalaki impact niyan sa'yo, hindi ibang tao. So, bawa yung nadapa, nasugatan, maaring lalo na pagbata, no? Maaring sa ating matatanda, ay, okay lang yan, sugat lang yan, malayo sa bituka. Mga ganyan usual sinasabi ng matatanda, di ba? Pero sa bata, syempre nasaktan yon. So, hindi natin para ibang tao ang magsabi sa atin kung ganong kahalaga o ganong kaliit or kalaki yung impact ng mga pangyayari sa buhay natin. So, thank you sa lahat ng mga nag-share ng kanilang testimonies at sa exhortation. May kasama pang exhortation, yung kay Sinal, no? Thank you very much kasi bagay na bagay talaga revival. Kala ko talaga intro na siya para sa speaker natin. So, ngayon, diretso na tayo sa speaker natin. Huwag na nating pag-anuhin pa, pahirapan pa. Baka kanina pa ito kinakabahan eh. Ayun. Alam ko naman kilala nyo na siya. Kanina nilapitan ko, paano mo ba gustong i-introduce kita? Kinabahan daw siya. Akala nyo kung anong tanong. Ayun. So, syempre kailangan, bakit ba? At bakit siya ang speaker natin for this kind of topic na revival? Syempre, si Brother Cedric, sa hindi nakakilala sa kanya, matagal na siya dito, matanda na to eh, char. Pero nung mga kabataan niya, nagsimula din siya dito sa Christ Baptist Church nung siya ay naligtas. And then on fire, kagaya ng maraming kabataan natin, on fire talaga siya. Pero syempre may mga struggles din na dumating sa kanyang buhay. At for a while, kumbaga ay na-overcome siya ng struggle sa mundo. Pero makikita natin yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya kasi nakapanumbalik siya. At ngayon kita natin kung paano din siya ka-on fire. Kung halimbawa, ang fire level niya nung bago siya mawala or mahirapan sa or may mga pagdaanan sa buhay niya. Kung ang fire level niya nasa medium, ngayon siguro nasa high ba? Medium high. Yan. So, makita natin. Isa sa mga reasons din bakit siya ang ating speaker kasi alam naman natin nung hindi pa siya nag-aasawa,
active din siya sa sa young people, no? Siya sa mga kuya-kuya talaga ng YP eh. Siya sa mga tinitingalang leaders yan ng YP. Laging lumalapit sa kanya for advice even until now. At alam nyo ba, nung binuo yung at sinimulan yung young adults na fellowship, siya ang aming kuya. Tawag namin sa kanya ay Konsi. Hindi konsehal, counselor, si counselor na sa discipleship para sa young adults. At malaking tulong siya, malaking blessing siya. For me personally, malaking blessing ang buhay ni Brother Cedric. At ako personally rin ay excited marinig ang exhortation niya para sa atin lahat ngayong hapon. So, wag na natin patagalin. Brother Cedric. Grabe. Grabe naman. Bagsak agad. Magandang hapon po sa ating lahat. Yun, amen. Magkakasala ako sa inyo. And siguro tumayo tayo lahat para basahin ng salita ng Diyos tapos simulan natin sa prayer. So, ang text po natin ngayon ay 1 John 3:13. Siguro basahin natin sa English tapos sa Tagalog. First John 3:13. Sorry po, sorry. Sorry, Brother Roden. Okay, andyan na po tayo lahat. Amen. So, sige, from the book, begin 1 John chapter 3, verse 13. Marvel not, my brethren, if the world hate you. Pwedeng kabisaduhin, no? Sa Tagalog, huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan. Sige, let's pray. Panginoon Diyos, na aming tagapagturo, provision, pinapalayan po namin ang provision niyo po Panginoon sa amin upang kami po ay makapakinig. Alam po namin ang araw na ito ay mahaba na, pero ang inyong salita ay aming kinakailangan pa rin po. Kulang na kulang ang araw po na ito upang kami po ay magpala, mag-aral yung salita. At naway sa munting panahon na ito, kami po nawa ay makapaglaan pa po ng oras, ng lakas, ng focus po Panginoon upang kami po ay muling ma-revive, muling mag-init, at gayon din po ay mas maging kagamit-gamit pa po sa inyong salita, Panginoon, sa inyong gawain. Pinapalain ko po ang mga kabataan na narito, nagbigay ng oras, pagpalain niyo po sila, at gayon din po sa mga nakikinig online ay patuloy niyo po silang ingatan, at naway sa susunod po ay makasama na rin po namin sila dito. Maraming salamat po muli. Ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yun. Okay. Sige, pwede po tayong mupo. Taas pala sobra. Wait lang. Okay. Amen. So, revival. So, medyo light lang. Diba? Hindi tayo mangre-rebuke. Medyo ko lang, bawal. So, ang topic natin, ayun, syempre, nandun nga sa, sa verse na binasa natin, di ba? Sabi, marvel not, my brethren, if the world hate you. Marami na siguro kabataan dito, lalo sa mga kalalakihan na lagi kong nasi-share itong verse na to. Last time nag-discipleship, last time meron akong kinausap, lagi ko ito binabanggit eh. Kasi malaki epekto niya sa akin. Simple lang. Parang nadaanan ko lang siya, hindi ko alam na may ganitong verse na sinasabi yung katotohanan na nangyayari sa mundo at nangyayari sa atin. Diba? Parang binabanggit dito, hindi tayo dapat mamangha, hindi tayo dapat magulat na tayo ay kapupuutan ng mundo. Alamin natin kung bakit. Tsaka alam natin kung paano siya nakaka-apekto sa atin at
paano natin siya mapagtatagumpayan. Okay. So may scenario, gusto ko kasi, mga kabataan, laki ngayon sa social media, paano nyo kaya ako titignan kung sabihin ko, oy, ito kasi live baka may makapanood na hindi taga dito. So, disclaimer, nung botohan, sabihin na natin, binoto ko po si Bongbong. Ayoko po kay Lenny. Again, hindi ko to ginawa. Pero scenario lang. Binoto ko si Lenny. Hindi ko binoto si Lenny kasi babae siya. Tingin ko di niya kaya maging presidente. Kung yun ay pinost ko, ano kaya mangyayari sa akin? Ano sabi? Cancelled? With a T sa dulo. With a T. Diba? Diba? Yun agad mangyayari sa akin. Pero personal opinion ko yun. Yun ang, hindi ko pwedeng sabihin na prinsipyo ko, pero yun ang pinaniniwalaan ko. Idea ko yun. Pero pag sinabi ko yun, anong tawag sa akin? Anong mangyayari sa akin? Cancelled na si Kuya Cedric. Ganun. So, wala nang followers, ganyan. Kung meron man, wala nang makikinig, wala nang attend ng, siguro, ng discipleship. Another example, daanin natin sa pagiging Kristiyano. What if sinabi ko na tama yung ginawa ni sex bomb, ni Easy ba yun? Yung nanay. Yung kinall-out niya yung sex bomb Easy, no? Sorry, sex bomb kasi siya sa amin ng panahon namin. So, yan. So, paano pag sinabi kong tama yung ginawa niya? Kasi mali naman yung anak niya Dapat hindi naggagano yung anak niya. Dapat hindi siya nagdadrag, tama di ba? Hindi siya dapat naggagano kasi mali. Pwede ko ba sabihin ngayon na maluwag yun? Pwede, marami. Pero siguro half or more than half ng social media, ika-call out ka. Sabihin, homophobic? Tama? Sabihin, homophobic ka. Ayaw mo sa bading. Ano ba naman yan? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba si Jesus? So, babanata ka ng babanatan. Again, canceled na naman si Kuya Cedric. Yun ang topic natin ngayon, yung cancel culture, which is very prevalent, andyan, talagang nangyayari sa atin. Ewan ko kung meron na apektuhan na, pero tingin ko marami sa atin, unknowingly, nagiging tahimik sa mga ganung bagay kasi ayaw natin ma-cancel. Lalo siguro sa may mga products, ganyan, sa may mga business, sa may mga tagasunod. Di ba? Kunyari, for example, si Brother JM, ang Kape Fellowship, sabihin niya na meron siya pininiwalaan na ng mga, kunyari yung preaching kanina, Palestine, yung mga Palestino, talagang yan, masama mga tao. Pag merong isang customer na hindi naniniwala doon, hindi na order sa kanya, ano pwede niyang gawin? Tumahimik. Hindi ka magbabanggit ng mga ganang salita. Di ba? Pero Kristiyano ka, di ba? So, dapat may stand tayo. Introduction ba ito? Sorry. So, yun. So, cancel culture nakita ko is when you have ideas, principles, and even just thoughts, kahit sa isip mo pa lang, na hindi acceptable sa karamihan or sa mundo. Ang mangyayari sa atin, you can be mass shamed, you can lose followers, you can lose your position sa government, you can even lose your business, your career. Marami nang natanggal sa trabaho dahil sa ganyan. Ewan ko sa mga young adults, kung narinig yun ng mga ganun sa mga tatrabaho. Sa amin, hindi pwede yun. Hindi pwedeng magbanggit kami kasi matatanggal kami. Ang mundo natin, so if the world hates you,
ang mundo ay hindi tayo part ng mundo. Mamaya, buksan natin kung saan, tingnan natin sa Bible kung saan natin siya makikita. Kasi tayo ay hindi na sa mundo. Okay, tandaan nyo yun ha. Okay, so, meron din ako kanina mga tinatanong na ibang mga young adults dito about sa kapanahunan nila. Hindi mo katagalan, pero hindi pa masyado ang social media. Wala pang Facebook, Friendster pa lang. Sino mga pagsabi na cool ang maging Kristiyano noon? Or sino naka-experience na maging cool ang Kristiyano? Meron ba? Cool maging Kristiyano. Meron ba? Yung tipong uso yung mga cell group, may pumupunta sa high school, kunwari, mga kuya-kuya, galing Victory, gano'n. Cool di ba? May mga gano'n Parang Victory, parang sasayaw ka, gano'n yung mga... Parang hindi ka mahiya. Parang gano'n. Sa Starbucks, yan, tama. Pero kung nangyayari yung madalas sa high school, sa national, ang rami, lahat halos ng klase ng mga born-again Christians. Pag part ka, cool ka. Lalo na yung mga science, science class, gano'n. Sobrang uso yan. Pero dumating sa point ngayon na pag Kristiyano ka, red flag ka. Ngayon, nangyari sa akin yun, hindi ako ganun ka-confident na pag nagpakilala ka, ano po ako, Baptist po, Christian po ako. Medyo medyo huli na. Or sila na lang makakaalam. Pero hindi ko na siya sinasabi. Unlike dati, pag sinabi mong Christian ka, cool ka, kasi in. Pero ngayon, dahil sa social media, pwede kang makancel. So, ang ginagawa natin, tumatahimik tayo. So, paano siya makaka-affect sa pagiging Kristiyano natin? Paano tayo napapatahimik nun? Anong nangyayari pa sa atin? Kailangan natin makita yung mga, yung fear ng pagiging cancel, how it hinders us to do God's work or to even stand in God's word. So, una, open introduction of yourself as a Christian, nawawala na. Pangalawa, freedom to soul win, nawawala na. Pangatlo, standing on your principles, nawawala na rin. Being active, nawawala na rin. Sino mga kasali sa club dito na, huwag yung magtaas ng kamay. Sino mga kasama sa club dito na pag nalaman ng mga kaklub nyo na Kristiyano kayo, medyo parang parang second option kayo. Or hindi kayo bibigyan ng tungkulin or ng kanta or ng part kasi alam na ang pinaniniwalaan nito ganito. Nangyayari yun. Sino dito ang gusto sana mag-share pero sa school nila or sa work nila pinagbabawal na yun? Kasi ang pagiging Kristiyano daw ay medyo toxic or may hate towards certain group of people. Sa amin bawal. Medyo sinisingit ko na nga lang sa trabaho ko na, ano po ako, Christian din po ako. Pero, hindi talaga siya pwede. Internally, nangyari rin sa atin, kung paano tayo na-apektuhan ito, willingness to rebuke our brothers and sisters. Ito internally na to Dapat wala na nang kakancel sa atin. Pero, pag kinall out ko kunyari si sister, na, sister, yung damit mo medyo revealing. Ayan. Anong uso ngayon? Di ba? Dapat bawal mo silang pagalitan, bawal mo silang pagsabihan kasi my body, my rules. Di ba? Kunyari, brother, yung pinaniniwalaan mo na yan, yung pina-follow mo na yan, ano yan?
medyo bastos yan, ganun. Hindi mo na rin pwede sabihin yun. Di ba? Kasi, nagkakaroon na tayo ng buhay na humahalo na tayo sa mundo. Dahil yun ang in, dahil yun ang acceptable, it's either sumasama na tayo doon or tumatahimik tayo doon sa stand natin. Again, ang pagiging passive ay hindi paggawa ng tama. If you know the truth, you must stand in the truth. Hindi ibig sabihin na hindi ko naman sila sinusuportahan eh. Pero hindi mo sila kina-call out. Hindi mo sinasabi na mali yung ginagawa nila. You're letting them sin, you're letting them fall, you're letting them yung paunti ng paunti lumalayo sa Diyos. Di ba ang kailangan niya sa atin ngayon? Sino sa mga ladies, di ba meron kayong parang kahit wala dito, may kamustahan, may fellowship, ganon. Ano bang goal nun? Na yung mga nawawala, yung mga medyo nangihina, para magkaroon tayo ng parang hila pabalik ng paunti-unti. Which is nangyari sa akin. Kung walang nagre-rebuke sa akin nun, kasi nagpo-post ako minsan na umiinom ako, ganun. May nagka-call out sa akin. Meron sa akin nagsasabi na said, simba ka, gano'n, kasi Lord's Supper natin, or anniversary natin. Meron pa unti-unti. Pero kung may mga tao na hinahayaan lang ako, kasi buhay ko naman yun, you yourself will be, guilty. Guilty of sin, of letting them slide papunta pabalik sa mundo. Kasi alam na natin yung tama eh. Diba kaya nga, pag tayo mismo nagkakasala, ang nangyayari sa atin, may kumakausap sa atin. Hindi, konsensya, Holy Spirit, na mali ang ginagawa mo. Minsan, tayo yung ginagamit ng Diyos para paalalahanan yung iba. So, okay, out of topic, pero let us, yung revival, minsan hindi siya sa personal lang eh. Minsan, gagamit ang Diyos ng ibang tao para matulungan kay revive. So let's say, hindi lahat dito kailangan ng revival. Marami ako dito sobrang active sa bahay, sa church, sa school, sa work. Hamon sana sa atin, tayo ay magpagamit tayo, maging open tayo magpagamit sa Diyos upang ma-revive yung iba. Okay? Pero, going back to our topic, alam nyo na kung paano tayo hindi dapat matakot, kung ano dapat natin gawin, paano tayo dapat maging active ulit, which is ministry, prayer, fellowships, Bible reading, pagdating ng Bible school, pag-soul win, alam na natin lahat yun. Hindi ko na sa inyo uulit-ulit yun. Kasi hindi ito, revival nga ang topic natin. Gusto ko sana maalala natin lahat kung bakit natin kailangan gawin yun. One thing, yung alam natin kung anong dapat gawin. Another thing, kung bakit natin siya dapat gawin. Kasi every time na mahirap na, every time na nakakapagod na, every time na nakakasawa na, ang babalikan na lang natin yung why eh. Diba? Marami dito sobrang mas magaling pa sa akin, sobrang mas maalam pa sa akin pagdating sa salita ng Diyos. Marami rin akong kakilala na Bible scholar, talagang kabisado, galing mga ipagtalastasan, pero wala na ngayon. They know how
They know how to be active, they know how to lead, they know how to teach, they know how to soul win, pero nawala ng why nila. So, let's focus on the whys of bakit hindi natin kailangan matakot sa cancel culture. Yan, na-connect ako. Galing. So, yun. Just like when kami ay nagdi-disciple sessions, lagi ko sinasabi sa kanila na maglagay muna tayo ng truths. Tapos doon sa truths na yon, doon tayo iikot yung pag-uusapan natin. First truth, buksan natin yung 1 John 4 verses 3 to 6. So kadugtong to ng 1 John 3:13. Masabi doon, una, marvel not, my brethren, if the world hate you. Pero sabi sa 4:3 to 6, sino ba yung world? Kailangan maging natin, sino ba yung may ayaw sa atin? The world ba in general? O may certain people? Sino ba pinatutukoy ng Bible nito? Sabi dito, 1 John chapter 4 verses 3 to 6. So sabi, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. Wherefore ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world. Therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Malinaw dito, ang katotohanan, tayo ay sa Diyos, sila ay sa mundo. Sino yung nasa mundo? Sila yung, hindi nasa Diyos. Sila yung mga, nasabi dyan, this is that spirit of Antichrist. Wherefore ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. So sila yung hindi mananampalataya, sila yung hindi anak ng Diyos, sila yung mga naliligaw pa. Sila yung mga taong may ayaw sa atin. Sila yung mga taong kinapupuutan tayo. Again, real life application, anong sabihin ng kinapupuutan? Sila yung mga nangka-cancel sa atin. When we stand in the truth. When we stand in God's word. Sila yung mga nagka-cancel dun sa mga sinasabi na mali, kahit yung ginawa yung anak nila, sila yung nagka-cancel kapag naniniwala na ang Israel ang bayan ng Diyos at ang may karapatan dapat ng lupang yon. Sila yung nangka-cancel sa atin kapag sinabi natin na ito ang kaparaanan ng kaligtasan. Sila yung nagka-cancel sa atin na kapag ang pagiging part ng LGBTQ community ay mali. Again, ito hindi malayo, hindi imposible na may mag-comment sa live natin na i-cancel ako or tayo as a whole, kasi yung mga ganitong words ay hindi normal, hindi na ngayon dapat sabihin. Dapat zip lang yung mouse natin, di ba? Dapat silent tayo. Kahit hindi natin siya suportahan, dapat tumahimik lang tayo. Ganon ang Sila yung mga taong sila yung mga taong tinutukoy na nasa world. Pangalawang truth, the world loves his own. Alam na natin kung sino world. Ngayon, ano naman yung gawi nila. So John chapter 15 verse 19. Sabi dito, if ye were of the world will love his own.
but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Another truth, kung ikaw ay tinatanggap ng mundo, hindi ka sa Diyos. Kasi ang katotohanan, ito mga facts to, ang katotohanan, dapat ayawan ka ng mundo. Dapat kapuutan ka ng mundo. So kung gusto ng mundo yung ginagawa mo, mag-isip-isip ka na. Kung ikaw ay kampante sa katayuan mo bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, bilang worker ng simbahan, kampante ka na walang umaaway sa akin, ganon, sikat ako, maraming tumatangkilik ng products ko, maraming binibigay sa akin na parang responsibilities ang teacher ko. Ang pamilya ko, kung unbeliever man, tanggap na tanggap ako. Medyo mag-isip-isip tayo. Baka may mali. Kasi hindi yun ang normal. Ang normal, kapuutan tayo ng mundo. Okay? Pangatlo, we are the salt and light of the world. Matthew 5:13 to 16. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Third truth, hindi lang tayo basta Kristiyano na dapat maging tahimik, maging passive. Anong sabi? Light and salt. Na dapat hindi itago. Dapat, ano ba ang, di ba sabi, ano ba ang light? Ilaw para sa mga nadidiliman. Anong kwenta ng light kung ang light ay kunyari, ito na madilim to, pero ang light ay nandun sa loob ng toddlers? Wala. Ang light, ang ginagawa ng light, para maipakita ko ano yung nasa kadiliman. Diba? So, ngayon alam natin itong truths na to, ito gamitin natin para pag-aralan yung salita ng Diyos. 3 points lang meron tayo. Again, bago natin pag-usapan siya, gusto kong malaman natin or maintindihan nyo kung bakit ito yung itinuturo natin ngayon or pinag-aaralan natin. Kasi nung nagpe-pray ako, ano po bang kailangan na revival ng ating mga kabataan? Napansin ko ngayon sa sobrang dami ng issues. Sorry po. Sa sobrang dami po ng issues sa social media na may kinalaman sa pagiging Kristiyano. Just like yung bago ngayon, yung toxic church. Si brother, sabi alilipat lang daw ng church. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko sinasabing tama. Mali lang yung avenue. Siguro, it's okay. Kasi, it's okay when it comes to, kung ang makakita lang nun ay yung nasa loob ng simbahan. Kasi, they are in some way rebuking, they are in some way calling out one of their brethren na nagsabi ng ganun. Pero tinan mo yung backlash, grabe. Lagi niisip ko, ano kaya nangyari dun sa simbahan na yun? Kung ako, parang nakakahiya, parang ganun, di ba? Baka kung bata pa lang ako, baka hindi na ako magsimba. Parang ganun. Pero, they're just speaking the truth. Mali lang yung avenue. Kasi marami nakakita na hindi taga sa kanila.
marami sa atin nakaka-experience ng ganun na we stand in our faith. Yung sa mga babae, siguro nagsusuot ng modest apparel. Minsan nakaka-cancel. Sa mga lalaki na hindi umiinom, for example, or kahit sa babae rin, na hindi umiinom pagpasok ng college or pagpasok ng work, kina-cancel. And canceling, hindi lang basta hindi lang siya basta isa-shame ka. Andun din yung pag-cancel na wag na natin ito isama. Kung boss, personal ko lang. Ako ay isang call center agent. Sa call center agent, normal na lumabas, mag-inom kahit umaga. Yes. Amen. Sino amen? Amen. So, at kailangan kong sumama. Pero hindi uminom Kailangan kong sumama. Kailangan ko lang talaga joke lang. Kailangan ko sumama kasi pag wala ako dun, yung pabor or yung sabi nga pakikisama, mawawala sa iyo yung opportunity. Ang hirap mag-stand sa truth, sa prinsipyo mo, kung ang kapalit nito ay hindi ka lalago, hindi ka kikita, hindi ka mag-excel sa studies mo. Sino ba naka-experience dito sa mga estudyante na ayaw nilang salihan yung isang project kasi labag sa prinsipyo nila or labag sa salita ng Diyos, pero kailangan nila dahil kung hindi, gagastos sila or mag-special project sila. May mga ganon. Diba? Pag hindi ka kumanta ng ganitong kanta, pwede kang alisin sa club. Diba? Pag hindi ka uminom, wala kang promotion or mahirap yung approval ng leaves mo. Yun, subtle way siya ng pagka-cancel sa ating mga Kristiyano ng mundo. Yeah, subtle. Sorry. Mga maliliit na bagay na hindi man natin kino-call out sila, pero passively sinasamahan natin sila. Passively nag-a-agree tayo sa kanila. Marami sa atin nanghihina dahil sa ganun. At naway maibalik natin, makita natin yung why natin, bakit natin kailangan tayuan to. Bakit natin kailangan manindigan, kailangan natin hindi matakot, makancel. First point, why we need not be afraid. First is because God is greater than the devil who is in the world. Itong points na to, kasi pinag-aaralan din namin, so young adult, yung prayer, pinattern ko kung paano sa atin ginawa, or itinuro sa atin ng Panginoon, ang prayer. Una, di ba sabi, Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Ano sabi ko? Holy. Sorry, iba pala yun. Sorry. Sa ano pa yun? Sorry. Nung Katoliko pa po ako, sorry. Ayun. Sorry po. Yun. Kasi kabisado lang po namin. Sorry, hindi po namin talaga alam ibig sabihin. Pero kabisado lang namin. Ang first part, dapat mag-start ang prayer natin with, ano yun? Sorry po. Yun, amen. Wow. Or, starts with worship. So, kaya ito yung una kong point. Una nating point. God is greater. God is greater than the devil who is in the world. God is greater. So, kung ang nasa likod natin ay mas greater pa sa ating mas greater pa sa Panginoon ng nasa mundo, bakit tayo matatakot? Kumbaga, kung sa application,
Kunyari, dalawa kami ni Brother Maya nag-a-apply. Kunyari, for example, sa Big Stomach, pares kami nag-a-apply. Backer niya, si Sarbong, backer ko, si Ate Chi. Di panalo ko. Backer ko si Ate Chi di ba? Sino ba naman si Sarbong pagdating dahil joke lang. Di ba? Hindi ako dapat matakot mag-apply kasi ang lakas ng backer ko. Yun ang, di ba? So, yun, di ba? Pag bumalik tayo sa first truth natin, 1 John, di ba? Chapter 4, verses 3 to 6, sabi dyan, ye are of God, little children, and have overcome them. Because greater is He that is in you, that He that is in the world. Dito pa lang sinasabi na panalo na agad tayo. Di ba? And have, sabi? Ye are of God. Brother Christian, sabi, ikaw ay sa Diyos. Oh, wow. Na-overcome mo na sila. Hindi sinasabi ma-overcome mo sila. Ye have overcome them because greater is He. Tapos na. Diba? Tapos na agad usapan. Diba? Who are we to be afraid na mag-stand in the truth? Na matakot tayo ma-cancel? Mas greater ang Panginoon natin. Second, sabi din sa kaya sa prayer, sabi dito, put the interest of the kingdom before merely personal interest. Sabi, hallowed be thy name. Ano niyo ako kung mali na naman Thy kingdom come, thy will be done. Diba? Thy kingdom come. So, we need not be afraid because He chose us. And He always have plans for us. John 15, yung second truth natin, di ba? Sa chapter 15, verse 19, parang half ng part ng verse 19. Sabi dito, di ba? If you were of the world will love His own. Pero yung half part sabi, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world. Therefore, the world hated you. Sabi dito, pwede naman sabihin ng Panginoon lang dito, di ba si Jesus na nagsasalita, naka-red siya sa mga naka-red letter. Sabi dito, but because ye are not of the world, pwede tumalo na kagad sa therefore, the world hated you. Hindi, sinabi, I have chosen you out of the world. So, sinasabi dito, plano ng Diyos na ikaw ay kapuutan ng mundo. Hindi plano ng Diyos sa iyo na mag-enjoy, na tanggapin ng mundo. Sa mga nagsosolving, lahat naman tayo, sorry. Lahat naman tayo lahat ng YP ay one heart, di ba? Lahat ay dapat maging soul winners. At doon sa mga currently lumalabas, tanggap ba kayo ng mundo pag nagsosoul win? Are they accepting you with open arms? Na pasok po kayo. Lahat ba ganun? Yung iba, okay po, passively. Pero yung iba, ano pang ginagawa? Tinataboy kayo. Diba? Yun ang plano ng Diyos sa atin. Kasi kung madali ito, kung maluwag ang daanan, maraming papasok. Kung maluwag ang gate, baka lahat po tayo save na. Time na po. Sorry po, matagal. Time na po. Sorry. So, yun. Pero, ang plano ng Diyos sa atin, di ba? The world chose you. Again, hindi tayo pinili para maligtas. Maging malinaw po sa atin lahat. Nung naligtas tayo, pinili tayo para gumawa ng gampanin. Pinili tayo para maghirap.
yung isa kong verse dito na nakita kasi, Jeremiah 29:11. Very familiar verse. Sabi ko sa iba, very misquoted. Lagi nila to sinasabi kapag na nasa hirap ka, ito basahin mo. Kasi hindi ka, aalisin ka ng Panginoon dyan. Sinong may kabisado ng Jeremiah 29:11? Pwede ba ang ano? Thoughts of? Di ba? Sobrang ganda pakinggan. Sobrang nakaka-uplift. Kapag nahihirapan ka sa studies mo, kapag ikaw ay pinipersecute, basahin mo lang daw to, aalisin ka dun. Hindi. Kapag binasa natin or inalam natin context nito, sinabi ito, nandoon sila sa captivity. At hindi sila inalis doon agad-agad. Sabi, hindi, magstay kayo dyan, palagay niyo yung pamilya niyo, magtanim kayo, gumawa kayo ng bahay, build your family. Kasi pag umunlad kayo, uunlad din ng bayan, isama niyo sila. Pero, captive pa rin sila. 70 years sila nandun. Hindi sila inalis. Diba? Plano ng Diyos na tayo ay kapuutan ng mundo. Pero, kapag tinignan natin itong promise na to, tatanggapin mo siya ng maluwag eh. Hindi ka matatakot na i-cancel ng mundo dahil ang reward mo, ang peace, ay hindi dito lang. Panghabang buhay, pag ikaw ay nasa impyerno na, nasa langit na. Diba? Pwede natin tanggapin yung peace na inaalok ng mundo. Yung kaginhawaan, yung kadalian ng buhay, yung karangyaan, mataas na grades, taas na position, yung sarap ng pagpapahinga, pwede natin tanggapin yon. Pero yung panandalian lang. Mas mabuti pa tanggapin natin yung kapuutan ng mundo. Kasi ang kapalit naman nun ay walang hanggang kapayapaan kasama ang Panginoon. It's either yun or walang hanggang paghihirap sa impyerno, di ba? And last, we need not be afraid because this is His will for us. This is His plan. And ito ang kanyang kalooban para sa atin. Ephesians chapter 5, verses 5 to 13. Mahaba pala. Sorry. For this you know that no whoremonger, nor unclean person, whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater had any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them, but ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Verse 10, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret, but all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doeth make manifest is light. So, hindi tayo dapat matakot, makancel, dahil ito ang kalooban ng Panginoon sa atin. Diba? Clear dito. Be not ye therefore partakers with them. Partakers, madalas ginagamit sa hapagkainan. Diba? Hindi sinasabi na huwag kayo kumain kasama yung mga unbelievers, pero huwag
tayong mag-enjoy sa mga bagay na gawain pang unbeliever. Amen. Amen. Hirap ituro, di ba? hirap mag-amen. Pero this is why we need to talk about these things. Because takot tayo eh. Takot tayo mawala yung kinakamit natin. Takot tayong call out. Takot tayo mag-stand dahil may mawawala sa atin eh, na ina-offer ng mundo. Ako gusto kong ma-promote. Gusto kong mas tumaas ang sahod ko. Madali lang naman. Mag-inom ako. Gumala ako ng gumala, kasama sila. Makikabit ako sa boss ko. Yung mga ganon. Kung ikaw ay estudyante, hindi ito mga tips grabe naman. Kung ito, estudyante ka, jowain mo yung prop mo. Ay, mag-iingat kayo sa joke. Diba? Jowain niyo yung... Kasi maging honest na ako sa inyo. Ginawa ko yun. 1.25 grade ko. Wala akong ginagawa. I'm not proud of it. Nakakaya kasi kailangan ko pa palang gawin yun para tumas yung grade ko. Can I not stand in what is right na mag-aral ka? Pero Kuya Sid, madali. Tsaka may jowa kang prof, sikat ka, ganun. Pero pag tinignan mo, bobo ka ba? parang sorry po. Hindi, pero truthfully speaking, di ba? Hindi mo ba kaya? Para kumapit ka sa ganun? Hindi mo ba kaya na hindi mo ba kaya na mag-stand sa pagkanta or pakikinig lamang ng Christian music para makipakuha mo yung fame or hindi na fame, pero yung recognition, yung feeling of humahanga yung mga tao sa'yo? Hindi mo ba kaya mag-stand in truth sa business mo para lang tangkilikin ka? Kailangan mo bang magbukas ng Sunday para lang kumita ka? Diba? Ayun, kaya nga nalugi kami. Hindi kami nagbukas ng Sunday. Pero, masabi namin, we stood in what we think is right. Well, we believe that it is right that your Sunday should be sorry? Sige, Sister Kayna, ikaw may business ka. Anong term? Your Sunday should be Your Sunday should be the Lord's Day. Non-negotiable. Kahit malaki kita. Ay, grabe. Kahit magsarado yung business mo. Ay, ang galing. Amen. Kahit mawala yung pinakamalaki mong client. Ang galing. Diba? Let us not be afraid because this is His plan, this is His will. He is greater than the devil himself, than the world. Naway, itong mga wise na to, alam ko naging wise nyo rin to nung una. Maybe this is still your why now, but you're just sinasantabi natin, tumipikit mata tayo, shot tayo, nakapikit, hindi dahil kasi alam ko naman yung iba, sarap na sarap sa alak, diba?
Pero dahil kailangan ko po itong gawin, ganun, para makuha ko po yung gusto ko. Sorry, puro alak yung reference ko, no? Naalala ko po kasi yung dati, marami po talaga akong ginawang ganun. Pero, it's God's grace, it's His blessing sa buhay ko na talagang kinausap niya ako, pinaramdam niya sa akin yung kulang, yung wala. Yung wala kapag wala, ay yung kulang sa buhay mo pag wala ka sa Kanya. Kapag nag-enjoy ka dyan. And I hope let us help one another in this revival. This is not a one-man's show. Ang Christianity ay hindi po kung malakas ka, mag-isa ka. Kung malakas ako, hindi ko kayo kailangan. Hindi. This is why we need each other. This is why we need to be discipled. We need to be a discipler. This is why we need to take part in fellowships. This is why we need to pray for others. This is why we need to not be afraid in being canceled with a T. Naway sa susunod, hindi tayo mabawasan. Naway lalo mas dumami pa tayo. Kasi yun ang isang katunayan na tayo nare-revive. As a youth, actually, sobrang revived na ng youth natin ngayon. Huwag natin hayaan na marami po ang mag-slide back. Sorry? Mag-backslide. Nakita mo ginawa ko doon? Binaligtad ko lang, di ba? Huwag natin hayaan na maraming mag-backslide. Kailangan tayo ng isa't isa. Well, shout out kay Brother Maverick because he is one of those na nakatulong sa pagkaka-revive ko. Shout out, Brother Maverick. Because kung hindi niya ako kina-call out dati, hindi niya ako pinapaalanan, wala pa rin, ko said. Diba? Andun po si Brother Maverick, hindi po just ang tinutulog si Brother Maverick. So yun, well, I'm hoping sa mga susunod po nating activities sa ating YP, high school, college, young adult, let us take part, discipleship, alam ko pa ulit-ulit na, pero this is what we need, this is what our church needs from us. Let us be ready para sa mga susunod. Mga nakatingin sa atin. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much, Brother Cedric. May natutunan ba tayo or nakwentuhan lang tayo? Amen. Thank you very much po ulit sa exhortation, encouragement. Alam ko, kailangan natin talaga yun ngayon. Yung paano tayo, how do we stand sa mundong ito. Sabi nga ni Cedric kanina, yung mundo or tayo bilang Kristiyano, tayo ay parang nakaset tayo diyan para talagang kapuutan ng mundo. Pero bilang Christians, we have to always remind ourselves then na He is greater. The one that is in us, no? Si God who's in us is greater than he that is in the world. Kaya if you remember yung sabi ko kanina, it's a lot better if we know the promises so we can stand on them. Para exactly for these kinds of trials na pinagdadaanan natin. Kasi kung hindi natin alam yung mga promises na yun, wala tayong panghahawakan, wala tayong paninindigan. So mahalaga na alam natin yung mga promises sa atin ng Panginoon. So, gutom na ba kayo? Hindi pa. Gutom na? Hindi ka naman makakakain eh. Ayan. Okay, so, kakain na tayo kasi gutom na kayo eh. Yan. Nawawala yung hinahanap ko sino yung magpe-pray para sa pagkain natin, nawawala pa siya. Paano ba yan?
So, madidelay pa ng konti yung pagkain natin kasi wala eh. Oo nga, no? Bakit nawawala yung magpe-prepare sa food natin? Marami bang magbo-volunteer? O tara, tatawag na lang tayo ng iba. Medyo yung nakita ko unang yumuko. Unang umiti sa akin, tapos biglang yumuko eh. Yun. Yun na lang pag-pray natin ng, tawagin natin para mag-pray para sa ating hapunan ngayong hapon. Brother Francis. Prayer for the food, tapos ayun yung food natin, i-distribute. Habang kumakain tayo, may announcement si Brother Aaron. Let's pray po. Lord, salamat po sa araw na binigyan niyo sa amin, Lord. Salamat po sa panibagong pagkakataon na nakapakinig ng inyong salita. Salamat po sa buong araw na ito, Lord, sa AM and PM service, Lord, na busog kami sa salita niyo po. At sa aming kakainin, Lord, maging kalakasan ng aming katawan at isipan, Lord. At maging masaya po sa mga gagawin pa po namin. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.